At ayan mga ka-crypto, sabi po sa title ng ating balita ngayon dito ay expert has this message for XRP, XLM, and HBAR holders. Ayan, marami po sa ating mga crypto investors ang humaharap sa isang napakalaking tanong. Sino pa ang nananatiling nag-hold dito kay XRP, XLM, at saka HBAR pagkatapos po ng lahat ng pinagdaanan ng market ngayong taon? Ito po ang direktang tanong na binitawan ng crypto commentator dito na si X Finance Bull sa kanyang mga followers. At ang sagot ay hindi po nagpatumpik-tumpik ang mga tao. Umapaw ang mga replies mula sa mga market participants na seryosong nagbabahagi ng kanilang posisyon. Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin kung bakit nananatiling matatag ang conviction ng community at ano ang maaaring mga mahalagang kaganapan ngayong buwan na maaari pong magbago sa direksyon ng mga asset na ito. Simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit nga ba bumagsak ang presyo nitong nakaraang buwan ng June. Kaya balikan muna natin ang nangyari. Ang June ay masasabi po nating isang brutal na buwan para sa halos lahat. Si XRP, halimbawa, siya po ay nag-close o nagsara sa buwan ng May malapit po sa presyong $1.33. Pero pagdating po ng early June, nakaranas ito ng matinding pagbagsak. Ito na ang pinakamahina nitong antas simula noong late 2024. Ang nakakapagtaka rito ay hindi ito dahil sa anumang negatibong balita tungkol kay Ripple. Sa katunayan, ang buwan po ng June ay puno ng progresibong development para sa kanila. Ang nangyari ay nadamay lamang po itong sa XRP sa pagbagsak ni Bitcoin nang ito po ay sumatsad sa ilalim ng presyong $59,000. Ganito rin ang pattern na nakita kay XLM. Ayan, nag-trade po ito malapit sa 0.26 noong early June bago bumagsak ng 19% sa loob lamang ng isang linggo. Ayan, at ito po ay nagsettle na lang sa pagitan ng 0.17 hanggang 0.19 sa pagtatapos ng buwan. Ang HBAR naman ay nagpakita ng lakas noong early June dahil po sa balita tungkol sa ETF. Umakyat ito ng lagpas po sa 0.11 pero bumalik din agad malapit po sa 0.07. Sa aking opinyon, ang pagbagsak na ito ay isa pong klase ng tinatawag na market reset. Madalas po nating makita na kahit gaano kaganda ang fundamental news ng isang asset, kung ang market leader gaya po ni Bitcoin ay humihina, lahat ng altcoins ay automatic na hihilahin pababa. Para itong domino effect. Ang mahalagang matututunan natin dito ay huwag pong magpanik agad kapag nakita nating red ang charts. Kung ang basihan po ng ating pag-hold ay ang long-term utility ni na XRP, XLM o HBAR, ang mga ganito pong price dips ay dapat tinitingnan bilang isang normal na bahagi ng market cycle at hindi bilang hudyat na wala ng halaga ang iyong investment. Ngayon, bakit hindi pa sumusuko ang mga long-term holders? Kung babasahin mo ang mga comments dito sa post ni X Finance Bull, parang isang listahan ito ng mga taong die-hard believers. Meron pong isang commenter ang nagsabing hinding-hindi po niya ibebenta ang kanyang crypto at direkta po niyang binanggit sina XRP at saka HBAR. Ang isa naman ay inilarawan po niya ang kanyang diskarte na patuloy na pag-iipon. Bumibili siya ng paunti-unti, dahan-dahan, binubuo ang kanyang position ng pira-piraso. Mayroon pang isang nagsabing hawak niya ang lahat ng tatlong ito. Kasama pa ang XDC na umaabot po sa mahigit 1,000 na coins
sa kanyang portfolio. Isang trader po ang nagbahagi na bumili po siya ng XRP sa halagang $2 at ginamit niya ang strategy na dollar cost averaging para mapababa ang kanyang average cost habang bumabagsak ang presyo. Sabi niya hindi siya bibitaw dahil alam niyang may magandang darating. Yan, sa aking opinion, masasabi kong nakaka-impress ang ganitong mindset. Sa mundo ng trading, tinatawag po natin itong conviction. Ang mga taong ito ay hindi sumusunod sa emosyon ng market. Kung ang isang tao ay nakabili po sa presyong $2 at patuloy pa rin nag-a-average down, ibig sabihin ay hindi niya tinitignan ang short-term price, kundi ang potential value ng asset sa hinaharap. Para sa akin, ang ganitong diskarte ay nangangailangan ng matinding pasensya. Ang key takeaway rito ay ang pagkakaroon ng malinaw na investment thesis. Kung alam mo kung bakit ka pumasok sa isang token, mas madali mong mahaharap ang kahit anong market drop nang hindi po nawawala ang tiwala mo sa iyong investment. Ngayon ay ano naman ang mangyayari sa July na nagbibigay po ng pag-asa? Ang conviction na nakikita po natin ay hindi lamang po basta blind faith. Ngayon pong July 2026, may isa pong napakahalagang kaganapan. Ang unang live test ng DTCC tokenization project. Yan po ang isang napakahalagang kaganapan ngayon. At dito ang Ripple po ay may upuan sa mesa. Ang Ripple Prime, ang brokerage na itinayo ng Ripple matapos nilang mabili ang Hidden Road, ay kumpirmadong position. Meron po itong kumpirmadong position sa Industry Working Group ng DTCC. Kasama po nila rito ang mga dambuhalang pangalan gaya po ng JP Morgan, Goldman Sachs, BlackRock, Circle at saka Ondo Finance. Ang Phase 1 ay magsisimula po ngayong buwan na may limitadong production trades na sumasaklaw po sa Russell 1000 stocks, major ETFs at saka US Treasuries. Susundan ito ng Phase 2 sa October para po sa isang full rollout. Ang Stellar naman ay may sarili po itong bersyon ng kanyang kwento. Noong May naman, kinilala ito ng DTCC bilang unang public blockchain sa kanilang multi-chain tokenization strategy. Ang XLM ay nagrally nang lumabas po ang balitang ito, kung saan ay nagbibigay sa mga holders ng konkretong dahilan para maging optimistic, bukod po sa pagiging loyal lamang sa token. Sa aking opinion, ito ang tinatawag po nating institutional integration. Kaya sa aking pananaw, ang pagkakasama po ng Ripple Prime sa grupong kinabibilangan ng BlackRock at Goldman Sachs ay isa pong game changer. Hindi lang ito basta partnership. Ito ay pagkilala sa technology ng Ripple ng mga tradisyonal na institution. Ang pagtest sa mga assets gaya po ng Russell 1000 at saka US Treasuries ay nagpapakita na seryoso po ang DTCC sa paglipat ng tradisyonal na finance sa blockchain. Para sa mga investors, ito po ay isang malakas na signal na ang teknolohiyang hawak ng XRP at XLM ay ginagamit na po sa real-world finance. Ito ang dahilan kung bakit hindi po basta-basta bumibitaw ang mga seryosong investors. Ngayon ay meron bang garantiya na tataas ang presyo dahil sa mga balitang ito? Kailangan po natin na maging realistiko. Wala sa mga balitang ito ang nakakasiguro na biglang tataas ang presyo ng XRP, XLM o HBAR bukas. Ang July phase ng DTCC ay isa pong limited test pa lamang. At sa kasaysayan po ng crypto, nakita na natin na minsan kahit gaano kaganda ang headlines tungkol sa mga institution, hindi agad nagsasalin sa isang rally sa presyo. Pero ang mahalagang punto ay nagbago na ang pundasyon sa ilalim ng mga presyong ito.
Si XLM ay may opisyal na papel na sa blockchain strategy ng isang major clearing house. Sa XRP naman, sa pamamagitan po ng Ripple Prime ay nakahanay na sa mga pinakamalaking pangalan sa finance. Ang HBAR naman ay patuloy na bumubuo ng mga enterprise partnerships kahit na medyo nahuhuli ang galaw ng kanyang token price. Sa aking opinyon, ang market sentiment ay madalas mauna sa price action. Minsan inaabot po ng ilang buwan bago po makita sa presyo ang epekto ng mga ganitong klaseng development. Kaya masasabi ko po ay ang mga catalyst na ito ay sapat na para bigyang katwiran ang bullish expectations ng marami. Ang mahalaga ay hindi ka nakatingin sa kung ano ang presyo ngayon, kundi kung nasaan po ang technology at kung paano ito ginagamit ng mga malalaking institutions. Ang mga asset na ito ay naglalatag po ng kanilang pundasyon para sa susunod na yugto ng finance. At ayan sa kabuuan, ang mga nangyayari ngayon pong July 2026 ay isa pong paalala na ang crypto market ay patuloy na nag-i-evolve. Mula po sa pagiging purely speculative, papunta na po tayo sa yugto ng institutional utility. Sina XRP, XLM at saka HBAR ay hindi lang basta mga coins. Sila ay mga infrastructure layers para sa bagong mundo ng finance. Kung ang mga catalyst na tinalakay natin ay magpapatuloy at magiging matagumpay, lahat ng mga asset na ito ay maaaring magkatotoo sa mga bullish expectations na hinahanap ng community. Ang challenge para sa atin ay ang manatiling matatag at hindi po magpadala sa short-term noise. Kaya bilang panghuli, naniniwala ako na ang pinakamahalagang tool ng isang investor ay ang perspective. Huwag mong hayaang ang presyo ngayong araw ang magdikta ng iyong desisyon. Kung naniniwala ka po sa utility, kung nakikita mo ang mga institutional partnerships na nabubuo at kung naiintindihan mo ang role ni na XRP, XLM at saka HBAR sa hinaharap, alam mo na ang iyong ginagawa. Kaya manatiling edukado, manatiling maingat at patuloy po na mag-aral. Ang market ay magpapatuloy sa kanyang galaw. Pero ang mga asset na may tunay na halaga ang laging makakahanap ng paraan para mag-stand out. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaring sunod na rin po ninyong panoorin ang recommended video natin dito.